ay laging magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat dooy walang makakalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ngunit hindi naganda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. At sa linggong ito, narinig natin ang paggamit ni Jesus muli ng talinghaga upang maunawaan natin muli kung ano tayo sa mundong ito, sino tayo sa mundong ito. Na ang lahat ay mga alipin. Lahat tayo ay mga empleyado. Lahat tayo ay may tungkulin na iniaatang sa atin na dapat nating pagsikapan na magawa. Kaya sa linggong ito, para bang ang paanyaya sa atin, okay, sige, bilang mga empleyado, bilang mga alipin, magkakaroon tayo ng evaluation. Performance evaluation. Titingnan natin sino ang pwedeng ma-promote, sino ang pwedeng ma-demote, sino ang pwedeng tumanggap ng increase o so-so lang tayo ngayon. Sino ba mga empleyado dito? Alam naman ninyo ito, no? Sa mga nagtrabaho sa atin, alam natin ito na chine-check tayo at ini-evaluate o tinitingnan ang ating pong mga performance sa ating pong mga ginagawa. At hindi, kumbaga, no, tinanggap tayo kung kaya't may inaasahan sa atin na result. Kung walang result, ay baka hindi ka na kinakailangang manatili dito. Kaya narinig natin sa talinghaga no, na ginamit ni Kristo, maging handa kayo. Maging handa lagi at sindihan ang inyong mga iliwan. At sinabi din, maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang Panginoon. At dapat maging handa lagi sa pagtulong sa ating kapwa. Sabihin niyo nga po, humanda ka. Parang medyo tinatakot kayo, no? O sabihin niyo nga sa katabi niyo, maghanda ka. Pero ano ba lang, sa ngayon ba, handa ka ba? Handa ba tayo na humarap sa evaluator natin o nanginginig tayo at nangangapa tayo? Diba, minsan may mga ganyang eksena sa opisina, diba? Oy, pinapatawag ka. O kaya, oy, nandyan bigla yung audit. Eh, ikaw yung may hawak ng budget. Ikaw ang may hawak ng pera. Nasaan ang mga resibo? Nasaan? Diba, dapat araw-araw yan, chine-check bago ka umuwi, i-check mo ano yung, diba, ganyan ang, parang hindi kayo mga nagtrabaho. Mga pensyonado ba lahat? Pero ganun, di ba? Naranasan natin yan eh. Pag ikaw ang may hawak ng ano ba tawag dyan? Yung budget for the month. Ano ba tawag dyan? Yung revolving fund. Yan, kadalang. Kasi ako po nagtrabaho sa purchasing department noon, no? Ako yung may hawak ng revolving fund. At medyo, yung bang alam mong busy-busy ka na, tapos biglang darating yung mag-audit. Kasi kailangan, di ba, yung surprise audit, surprise visit, para malaman talaga natin kung may anomalya o may kinupit ka, kasi dapat balanse yung resibo at yung cash on hand o yung cash na nagamit. Di ba, no? Try nyo kayang magtrabaho para makarelate kayo, no? Pero ganun. Sige, tingnan natin po. Yung salitang aking ibabahagi sa inyo na humanda, sa Ingles ay ready. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, ready ka ba? Ready ka ba? Sige, spell natin yung ready. Spell ready. Game. R-E-A-D-Y. Ready. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, ready ka ba? Ano man ang status natin, ha? Applicable sa lahat ito. Kaya nga ang tanong ni Pedro, para sa amin lang ba ito o para sa lahat? Para sa lahat. Estudyante ka man,
magulang ka man, kapatid, empleyado, mapa sa simbahan, mapa sa gobyerno. Dapat laging ready. Ano yung ready? Responsible. Sabihin niyo nga po, responsible. Gaano ka naging responsible sa iyong duties and responsibilities? Gaano ka naging responsible sa posisyon mo? Ulitin ko, no? Kahit ano, estudyante ka man, anak ka man, naging responsible ka ba? Magulang, gaano ka ka-responsible? Yung mga responsibilities ba natin ay talagang masasabi nating nagawa ko ang tama, ginagawa ko ang tama. Hindi dahil nandyan ang boss, hindi dahil may CCTV nakatingin, kundi dahil responsible ka. Kaya nga sa mga nangyari at nangyayari pa sa ngayon, di ba? Responsibilidad ng mga politiko natin, mapa Congress, sa Senate, mapa sa Supreme Court, responsibilidad nilang unawain ng mabuti ang Constitution at ipatupad ito, hindi gumawa ng bagong definition. Dahil sa anumang pagkakamali o pagiging irresponsible, magkakaroon tayo ng krisis. Kaya kahit sa loob ng pamilya, di ba? Kapag ang mga magulang hindi ginampanan ang kanilang mga responsibilidad, ano nangyayari sa mga anak? Nagkakagulo tayo. Next letter ay letter E, meaning empathy. Yung maunawaan mo ang kalagayan ng iyong kapwa. Kaya nga, di ba, ang sabi dito, ipinamamahala sa iyo ng Panginoon. Binigyan ka ng kapangyarihan, gamitin mo sa tama. Hindi yung pagwala yung boss, uumpisahan mo. Sabi dito, no? Uumpisahan mong bugbugin, pahirapan, abusuhin ang iyong kapwa, alipin. Alipin ka rin. Minsan, tabi-tabi po lang, no? Kasi talagang sa sitwasyon natin, lagi natin kasing naririnig sa maraming mga politiko, tayo ay lingkod bayan. Naglilingkod para iahon, ayusin, pagaanin ang buhay ng marami. Pero bakit sila ang nagiging sanhi ng paghihirap ng bayan natin? Sasabihin pang kayo ang boss namin. Bakit gano'n na nangyayari sa atin? Ang hilig nating o gustong-gusto nating magkaroon tayo ng mga titulo. Kasi pag may titulo ka, sa pangalan pa lang, magdidiman ka na dapat kang irespeto, igalang. Kaya nga ang tawag, Your Honor! Your Honor. Pero Your Honor, nasaan ang honor mo? Bakit hindi nagiging honorable ang iyong mga ginagawa, ang iyong mga sinasabi? Kaya yung pag nawalan ka ng pagkaunawa, pag-intindi, no, sa nararanasan ng ating kapwa, wala talaga. Next letter, A. Ano ang A? Sa ready? Active. Kumilos ka. Hindi yung tatamad-tamad ka lang dyan. Kailan ka kikilos? Kapag sa mga estudyante, bukas ang exam, ngayon ka lang kikilos. O kaya naman, bukas ang exam, mamayang madaling araw, gigising ka, magkakraming ka, magre-review-review kuno. Tapos pag bumagsak, nade-depress ka. Hindi ka kumilos ng maaga eh. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba, sa Ebanghelyo, tumulong ka sa iyong kapwa. Yung mas matindi nga, ipagbili mo ang iyong ari-arian, mamahagi ka sa mga dukha. Tumulong ka, kumilos ka. Next letter ay
D. At ano ang D? Discipline. Alam niyo, pag sinimulan mo na disiplinado ka, sinisimulan kasi yan sa bahay, di ba, no? Kapag naging disiplinado ka sa loob ng bahay, madadala mo yan sa labas. Madadala mo yan sa opisina, sa trabaho. Kapag disiplinado ka, kahit wala ang mga magulang mo, maglilinis ka. Maghuhugas ka ng plato. Kapag binilin sa iyo, ikaw ang bahala sa bahay, pag disiplinado ka, gagawin mo yan kahit walang nakatingin. Next letter. Letter Y. At ano ang Y? Yan ay yearning for God's kingdom. Yung yearning, inaasam mo. Kaya nga sinasabi sa atin, maging handa ka. Ihanda mo ang iyong sarili. So dahil nilook up mo, nilook forward mo, inahangad mo na mapunta sa langit, kaya kahit walang nakatingin, kahit walang nag-i-evaluate, gagawin mo ng tama. Magiging tapat ka at magiging matalinong alipin ka. Para anumang oras, dumating ang Panginoon, handa tayo. Ready tayo, hindi tayo manginginig, hindi tayo matatakot, kundi magiging masaya tayo na sasalubungin ang Panginoon. Kaya maging handa tayo sa anumang oras, gampanan ang ating pong mga misyon at mga responsibilidad. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, maging handa ka. Amen?